special kasi dito malalaman ng bawat isa kung nasang part na ba sila ng kanilang journey. Kasi ang labanan sa larangan ng ganito ay hindi naman ito padamihan ng alam sa totoo lang. It's all about attitude. Kasi baliwala lahat ng mataas na grades, titles, kung ang attitude mo bagsak. Kasi hindi mo siya magagawa eh. Tama? Now, ganito. Itong topic natin. Okay. Yan. 15 qualities of a great leader. So, dito mo makikita kung leader ka ba talaga. So, first, paano ba natin malala? Ano ba yung leader muna? Ano ba definition ng leader? Ang leader is someone who guides and inspires other people or ahead of others. Kumbaga, kung tayo yung leader, tayo yung mga tao na sinusunod, no? So sinusunod kasi may dapat sundin sa atin, you know? So paano ba malalaman kung leader ka, no? Minsan malalaman kasi natin kung paano tayo gumalaw, paano tayo mag-isip. Especially pag sa bawat kung may mga sitwasyon na tayong hinaharap. Naalala ko nung bago ko naabot ang ganitong pamumuhay, nag-start din naman ako walang alam. Kagaya ng karamihan dito. Nag-start din ako, no? Hindi ko rin alam yung bawat pasikot-sikot sa negosyo. Hindi ko rin siya alam. Kasi sa totoo lang, maraming tao, medyo mababa yung energy pag ginagawa kasi pakiramdam nila hindi sila magaling. Now, kung ikaw ay bago pa lang ngayon, okay lang yan. Kasi, ano siya eh, pagka ikaw bago, normal na hindi mo alam, normal na nalilito ka, pero ito maganda, pwede kang magtanong at magpaturo kung hindi mo alam. Huwag kayo matakot kung bago ka ngayon, hindi mo pa alam. No problem. Wala pong taong pinanganak na magaling agad. Ano patunay ko? Yung kaibigan mong doktor nung pinanganak ba sila? Paglabas sa pupuno ng nanay, marunong ba agad mag-injection? Di ba hindi naman? Di ba inaral din? Di ba bago maging doktor, may mga exam, may mga board exam pa yan? Yung kaibigan mong engineer nung pinanganak ka ba yan, paglabas sa nanay, marunong agad, yung agad hawak na ruler, protractor. Hindi naman, inaral din. Dapat ngayon to, paano malalaman nyo kung ikaw ay leader at paano ba maging leader? Okay. You are really happy with your life. Ibig sabihin, kailangan everyday, pinipili mo maging masaya. Kasi choice natin, choice natin kung ano pwede nating maramdaman sa bawat nangyayari. O, parang ngayon, COVID ngayon. Maraming wala ng trabaho, maraming negosyo nagsara. Maraming iba ngayon, low moral ngayon. Maraming ibang tao, malulungkot ngayon. Saan nangyayari sa kapaligiran? Ngayon, ito tanong ko sa'yo. Anong pipiliin mo? Ma-inspire o sumabay sa kalungkutan? Now, choice natin, anong gusto natin maramdaman. Pero ang advice ko po, bago tayo may maramdaman, tanong muna natin sa sarili natin, kung ito ba ang pipiliin ko maramdaman, may mapapalaba ko. Parang ganito. Sa iba, ang tingin ko ngayon, ang COVID pandemic. Meaning, hirap, natanggal sa trabaho, nagsara ang negosyo, nagkasakit, na-stress. Sa iba naman, ang COVID, ang tawag nila diamond. Ibig sabihin, nakakita sila ng opportunity. Nakakita sila ng bagong pag-asa. Tama? O may natutunan sila mga bagong bagay na mag-i-improve sa pagkatao nila. O parang ganito. Ako po, nung dati, hindi po ako maano sa online. Dahil hindi po talaga ako marunong nito. Pero dahil may pandemic, natuto ko ngayon mag-online. Natuto ko mag-Zoom, StreamYard. Nako nyo? So, ibig sabihin, bawat nangyayari sa buhay mo o sa negosyo mo, tandaan mo, huwag kang malulungkot. Bakit? Kasi kung ano man nangyayari sa'yo, okay, lalo na hindi pabor sa'yo, may tinuturo sa'yo yan na dapat mong matutunan. For example, nawala ka ng pera ngayon, medyo nagigipit ka. Instead na magmukmuk ka, malungkot ka, mag-post ka sa Facebook ng hindi ko na kaya, feeling sad. Tama? #enough. Isa mag-post ka ng mga ganyan, dapat matutunan mo na dapat, pag may opportunity, sisipagan mo dapat. Kasi kung sinipagan mo dati, dapat hindi ka gipit ngayon. Nako nyo. At kung ikaw naman inawala ng trabaho at nagipit ka ngayon, dapat ang matutunan mo dyan, hindi pala pwede, isa lang ang income mo. Dahil pag isa lang ang income mo at natanggal ka sa trabaho, kawawa naman ang pamilya mo. Tama? Okay. Dapat, sa pagnegosyo, or ang tunay na leader, dapat sa umaga pa lang, yan yung mga tao na iniisip opportunity, hindi kalungkutan. Tama? Hindi mo na kumbaga ganado kang harapin kung ano yung mangyayari sa maghapon, mangyayari para bukas, mangyayari para sa future. Kasi ibang tao lang nila sa nakakatili ba kayo ng tao na yung unang buhat pa lang sa umaga, puro problema na.
Itsura pa lang, para lang nalugi. Itsura pa lang, alam mo na, wala sasabihin maganda. Mahirap ang buhay, ang gobyerno ganyan, ganun. Di ba may mga ganyan tao eh, iiwas ka doon. At kung ikaw naman ay ganyan, wadi pa huli para, alam mo yun, baguhin. Kasi para ganito, lahat tayo may pinagdadaanan eh. Lahat tayo, lahat tayo may sitwasyon sa buhay. Now, ang tanong, anong gagawin mo sa sitwasyon? Di ba? O tinan mo. Di ba? Minsan kasi lalo sa mga empleyado po, no? Minsan, pagka Lunes, tinatamad ka. Pag ligo pa lang ng gabi, alam mo na, pag tulog mo, pag-ising mo, Lunes na ng umaga, day 1 ang trabaho mo. So, ang nangyayari ngayon, nilook forward mo ngayon yung mag-weekend, mag-Friday, kasi yung part na masaya. Pero pag Monday na, nai-stress ka na, feeling mo pagod ka. No? Tapos, nai-stress ka lagi sa bayarin, sa mga obligasyon mo. Kailangan ikaw dapat ang source of energy kasi ikaw ang leader. Di ba? Ang sabi nga sa leader, di ba? Someone who guides and inspires other people. Paano ka makaka-inspire kung itsura mo palang negative na? Nakuha mo ako? Now, pangalawa, you feel in control of your life. No? Okay. Lahat ng tungkol sa buhay mo, kontrolado mo. Ibig sabihin ng kontrolado, no? Ibig sabihin ng kontrolado, nangyayari o ginagawa mo yung mga gusto mong gawin. Ginagawa mo yung feeling mong tamang gawin. Hindi mo na inaantay yung opinion ng iba, ikaw na ang gumagawa. Now, ibig sabihin, kaya nangyari ang isang bagay kasi yun ang gusto mong mangyari. Okay? Nagkakaroon ng problema, inaayos mo. May nangyari hindi tama, hinahanapan mo ng paraan paano siya aayusin. Okay? Now, sa nangyari kasi minsan, may mga bagay na nangyayari na hindi pabor sa atin. Now, ang tanong, pag nangyari yan, anong gagawin mo ngayon? Halimbawa, ganito. Kailangan magbayad sa school, wala kang pera. So, ano gagawin natin? Ano gagawin mo? Magbumukmok? Tama? Mag-e-emote? Aakapit yung teddy bear? Makikinig ng love song? Ano gagawin mo? So, ibig sabihin, lahat tayo pinagdadaanan. Now, ang lagi na lang tanong dyan, ano ang gagawin mo sa bawat sitwasyon? Tandaan niyo po. No? Ang karakter ng tao makikita mo, hindi tuwing malaki ang pera sa bulsa, malaki ang cheque. Hindi mo makikita ang tunay na karakter ng tao tuwing maganda ang nangyayari. Makikita mo ang tunay na karakter ng tao kung paano siya mag-decide at kumilos under pressure. Tama? Kasi maraming ibang tao, pag may pressure na, nag-iiba na itsura, nag-iiba na pagkatao, kung ano-ano na ang kinikilos. Bakit? Under pressure eh. Ang pressure po, pwede nyo maging kakampi. Pwede mo rin maging kalaban. Alright? Ang pressure, parang ganito, nangyari po sa akin, Yung pressure, nagagaling po, hindi po sa labas. Nagagaling po sa akin, mismo. Pressure ko yung sarili ko, kasi I love pressure. O, paano yun? Nung panahon pong distributor ako, nag-top 1 po ako sa 3 company. Kung saan mo ako pinasok, lagi akong top 1. Lagi yun. Okay? So, nung unang top 1 po ako, sabi ko sa sarili ko, pag eto ay hindi ko naulit, isa lang ibig sabihin nun, nakachamba lang ako. Okay? Iniisip mo, pag hindi ko naulit, chambalero lang ako. Nakachamba lang ako. Baka mo? Pag hindi ko siya inulit, o hindi ko siya naulit, isa lang ibig sabihin nun, the end of Mark Dapiton. Ibig sabihin nun, pag hindi ko naulit, laos na ako. So, iniisip ko na sabihin niya yun. Tama? Kaya, pwerasado ako ngayon na aralin yung business, humato sa iba't ibang probinsya, willing ako magpuyat, willing ako kumusap ng marami, willing ako mag-extend ng hataw na oras, ang oras sa bawat hataw ko. Kasi bakit? Kasi yung pressure sa likod ko mabigat. Kaso hindi sila galing sa labas, yung pressure galing mismo sa akin. Now, guys, sa bawat aspeto ng buhay natin, meron tayong mga pagdadaanan. Lagi yan. Maybe personal, sa negosyo, financial, spiritual, physical, lagi yan. Pero tandaan niyo po, ang leader, kontrolado niya yung emosyon niya. Nakokontrol natin, no? Nakokontrol natin kung leader ka talaga, nakokontrol mo yung bawat reaction mo sa bawat sitwasyon na darating sa harapan mo. Tama? Kung ang iba malungkot, kaya mo maging masaya kahit malungkot na sa tabi mo. Tandaan niyo po, ang kalungkutan, alright? Walang magandang dulot yan. Pag nalungkot yung iba at sumama ka, ang buhay mo sigurado magiging malungkot. Why? Kasi hindi productive. Ulitin ko po, ang sabi ko kanina, no? Bago nyo piliin yung mararamdaman ninyo, isipin nyo muna kung yung mararamdaman mo ba ay papalapit dyan sa goal mo.
Yung iba, malungkot dahil sa nangyari. Tatanong ko sa inyo, pag dumamay ka ba sa kalungkutan, nalungkot ka din, may magbabago ba? Wala din naman eh. So, ang makokontrol mo lang yung isip, tsaka gagawin mo. Yun lang makokontrol mo. Kasi siguraduhin ka sa'yo, kapag pinagbuti mo yung ginagawa mo, sinipagan mo, hindi ka na mapapabilang sa mga taong na may problema sa pera. Alright? Lahat ng pwedeng mangyari sa'yo, nangyari yon dahil kontrolado mo. Alright? Okay, number 3. You get things done. Ibig sabihin, okay? Ibig sabihin, ang tunay na leader, ito yung mga tao na pag may sinabi, ginagawa. Ako po, marami na ako nakasama humataw, international, sa mga probinsya natin dito sa Maynila. Ayoko po ng late. Alright? Sisiguraduhin ko, nauuna po ako sa venue. Sisiguraduhin ko na pag may usapan, especially tag-oras ng MVP, hindi pwedeng mauuna ako sa'yo. Pero sisiguraduhin ko, mauuna ako. Bakit po? Kasi tayo, ang leader, sila yung mga taong ginagaya. Kung tayo po ay leader, hindi po tayo nalilate dapat. Pag may sinabi tayo ng oras, may sinabi tayong gagawin natin yan. Sinabi mong tutulungan mo yung tao mo, sa presentation, tutulungan mo. Pero as a leader, ito yung mga taong nauuna sa mga training. May training sa product, a-attend ka. Wala pa man training sa produkto, ikaw mismo aaralin mo. Advanced reading, advanced training. Tinan mo, kunwari, Maxi Juice. Para saan ba ang moringa? Ano ba dulot ng moringa? Bumera. Diba? Aaralin sa Google, ang dami niyan. Ibig sabihin, turuan man tayo o hindi ng apply natin. May training man o wala, ikaw mismo hahanap ng paraan para matuto. Hindi ka mag-aantay ng mga bagay-bagay para dumating lang sa'yo. We create opportunities. Tama? Now, ang leader, sabi nga, diba, you get things done. Ibig sabihin, ang leader pala result-oriented. Hindi importante yung dami na sinasabi mo. Ang importante, ano ba ang nagawa mo? Kasi marami ka bang sabihin, maganda pa, bulaklak man ang salita mo, kapag hindi nakikita ng mga leaders mo, yung mga bagay na dapat mo ginagawa, wala silang gagayahin. And mas madaling gayahin yung nakikita kaysa naririnig. Alam niyo po, no? Ang leader, ito yung mga tao na nanguuna sa lahat ng bagay. Alright? Dumating yung Maxi Gold. Alam niyo na ingredients. Para malaman mo kung gano'n ka Maxi Gold, hindi mo na aantayin yung training, aantayin mo, no? Kung kailan ka magkakaroon ng oras para aralin yung bawat ingredients ng Maxi Gold. Yung Sakura, ano ba yung Sakura? Nasa gluto tayo natin yun. Dapat, pinakamagandang ginagawa mo dyan, inaaral mo na ngayon yan. Lahat po ng ingredients, makikita mo sa Google. Marami po doon, babasahin mo lang. Ngayon, malalaman mo kung leader ka kung ginagawa mo yun. Kasi kung nag-aantay ka lang, okay, ng kumpas or direktiba ng upline mo, babagal ka. Sabi ko nga, di ba? Pag gagawin mo to, dapat lagi ka mauuna. Una ka sa training. Training talaga. Bakit kailangan mo mag-training? Ba't mo kailangan mag-review ng mga bagay para meron kang ituturo sa mga leaders mo, sa mga future leaders mo. Marami dyan kasi, sa totoo lang, no? Maybe 99% dyan, naniniwala sa salita mo sa una. Pero mas maniniwala sila sa ginagawa mo kaysa sa sinasabi mo. Alright? Kaya pag nakikita ng mga leader mo na tinatapos mo yung goal mo, halimbawa, ang goal mo, 20,000, lumalampas ka pa ron, so yun ang gagayahin ng mga leaders mo. Pag sinabi mo magta-top earner ka, hindi lang dahil para mang-hype ka. Pag sinabi mo magta-top earner ka, sisiguraduhin mo na yung pangalan mo hahalo sa top earner. Guys, dapat nasa top earner po kayo. Kung talagang leader ka, dapat nasa top earner ka. Wala ka pa mas top earner ngayon, pero ang tunay na leader, hahabol at hahabol yan. Hindi yan papayag na habang buhay tagapalakpak. Hindi yan papayag na habang buhay pass club lang. Hindi yan papayag, alam mo yun, na lagi lang siya nasa anino ng upline niya. Ang tunay na leader, pag sinabi magka-top earner, papasok at papasok yan. Sa ayaw at sa gusto nyo, papasok yan. Alright? Now, next. You take care of those people, you take care of those around you. Lahat ng tao mo. Ha? Okay. Ang leader, sinecheck niya, hindi lang yung sarili niya. Ang leader niya, sinecheck niya, hindi lang yung pamumuhay ng mga tao sa paligid niya, yung grupo niya. Sinecheck din niya kung kumusta ka na ba? Kumusta na yung negosyo mo? Kumusta yung pamilya mo? Kinukumusta niya yung ano eh. Kinukumusta niya lahat ang tungkol sa'yo. May problema ka sa negosyo mo, tuturuan ka niyan by coaching and mentoring. Ako, ginagawa ko yan sa iba't ibang leader. Sa Mindanao, UAE, Manila. Ibig sabihin, ang leader,
Huwag mo nga antayin, ito yung advice ko huwag nyo nga antayin na iimbitahin pa kayo. Alright? I-offer natin bilang leader yung oras natin sa mga tao natin, sa grupo natin. Okay? May mga tao kasi na nahihiya lumapit sa'yo. May mga tao na baka ang tingin nila sa'yo, soplado, naiilang sila. Ganun po kasi. Kung tunay kang leader, i-offer mo yung oras mo kahit busy ka sa ibang bagay. So, alam nag-uusapan natin, priorities. Diba, meron kang schedule ng basketball. O, titigil ang basketball dahil may schedule ka ng coaching and mentoring, no, sa mga leaders mo. Ang leader, no, ibig sabihin po ng taking care of those around you, yung ilabas mo yung potential. Alam mo, pag mentoring kasi, dyan mo nakikilala yung bawat taong minimentor mo eh. At bawat tao, iba-iba. Magkakaiba po yan. Maaaring nasa isang kumpanya tayo, pero magkakaiba po tayo ng ugali. Kasi magkakaiba tayo ng magulang, magkaibang tao tayo, magkaiba tayo pinalaki, iba pa tinawa natin sa buhay. So ano po yan, ang mentoring, naka-base po yan, naka-tailor fit po yan sa tao na minimentor mo. Alright? Kasi wala nang pinakamasarap, no? Kapag kasama ka sa hirap at ginhawa, sa activities, sa pagpupuyat, sa long drive, training ng lahat ng leaders mo, pag yumama niya, nag-top earner yan, wala nang pinakamasarap na pangalan mo ang binabanggit sa entablado. Wala nang pinakamasarap, no? Na ang binabanggit ng pamilya niya, ikaw ang tumulong. Kasi alam nyo, sa bawat panahon na yung leader mo gumagapang, bawat leader mo nahihirapan sa buhay, siguro di mo nandun ka. Kasi ang pinakamasarap, ulitin ko lang, pagdating ng awarding, pagdating ng POB, pagdating ng paghawak ka ng palaki, bawat luhang papatak para sa'yo, upline. Right? Next. Number 5, you're winning the high risk, high reward game. Ibig sabihin, all out ang hataw mo. All out ka sa negosyo. Marami kasi iba, no? Ginagawa lang to part-time. Ginagawa lang, ibig sabihin ng part-time, ginagawa lang nila pag mayroon lang silang time, pag feel lang nilang gawin. May example ako ng high risk, high reward. 2003, meron akong isang downline. Actually, leader ko to. Papunta akong Tuguegarao, meron siyang in-refer sa akin ng isang lalaki. Ang pangalan niya, Willow. Pinuntahan ko sa Tuguegarao. Okay? Pagdating ko doon, kasi siya, big boss siya ng isang telco. Ilang taon lang ako noon, 23. Medyo soplado, malakas ang dating. So, nakapagkwentuhan pa rin ako. And good news, di siya sumali. Hindi siya sumali. Sabi niya, meron daw siyang kaibigan, napuntahan ko daw sa San Fernando, La Union. Ako naman, pwede ko naman siyang hindi sundin, dahil hindi naman siya sumali, di ba? Pero hindi ko alam, bakit ko pinuntahan? Ang pangalan niya, Bob. Okay. Friday po, pinuntahan ko siya gabi. Nung panahon na yan, wala pang SC-Tex at T-Plex. So, bababayin mo ang Tarlac, napakalayo. So, madaling sabi, ang biyahe po 6 na oras. Dumating po ako doon at gusto pa akong Indianin. Ano mo sabi niya sa akin? May lunch ba dyan? Parang medyo na-turn off ako. Ganun. Bumaya ako ng malayo, so parang hindi ka dadating pag walang lunch. Siyempre, sa tabi ko, oo, nag-lunch muna kami. Ito, good news. Hindi siya sumali. Dalawa na yun, Tuguegarao, hindi sumali. Nag-refer pa, taga La Union, hindi sumali. Pangalawang beses, inimbita niya ako. Hindi siya sumali, si Bob. Inimbita niya ako sa Subic. Taga Maynila po ako. Medyo malayo po sa amin ng Subic. Pupunta ako. Good news, hindi sumali. Isang beses pa, inimbita niya ulit ako. Pumunta na naman ako. Sa naniniwala ako, hindi ko pupuntahan to. Feeling ko kasi tulungan ako ni Lord Ron eh. Kasi totoo lang, ang dami kong dahilan para hindi pumunta sa kanya. Pero, good news, pumunta pa rin ako. Pangatlo punta ko, Subic. Subic ulit. Pangatlo para kay Bob. Nakuha ko lahat ng boss niya. Nakuha namin. Ito maganda. Sa dati po, naka-Ferrari din siya. Ito nakakabaliw. Paano kung sa pangalawang imbitahin hindi ako pumunta? Anong niris ko doon? Health. Puyat ako eh. Anong niris ko doon? Safety. Bakit? Puyat na naman ako eh. Paano ko makatulog ako ba nag-drive? Anong niris ko doon? Pera. Ilang biyahe na yon. Ang kotse ko F-150, lakas sa gasolina. Pero alam nyo, no? Yung tao na yon na si Bob, ang check-in nun,
wala akong maalalang sumansad ng todo. Nung nagka-check up pataas, times 3 ko siya. So, ibig sabihin, susugulan mo talaga eh. Oras, totoo lang. No? Ang point ko lang, yung iba kasi, ito pa nangyayari. Yung iba kasi, ginagawa mo lang mag-network sa lugar na komportable ka. Ginagawa lang mag-network sa oras sa komportable ka. Ginagawa mo lang mag-network pagka gusto mo lang. Ako po, nung nag-start, kahit malayo, umaabot po kami hanggang Apari. Maabot po kami hanggang Tabaco, Bicol, Naga, ganyan, Legazpi. Ang layo na. Ito maganda, ako nag-drive. Sa Mindanao naman, minamaneho ko po. Minsan, illegal to Surigao, CDO to Surigao. Napakalayo. Walang problema. Kasi malaki po ang vision ko. Sa bawat lugar na aapakan ko, siguraduhin ko lalaki grupo ko dyan. Right? Ibig sabihin, wag kang matakot na isusugal mo yung oras mo. Wag kang matakot na isusugal mo yung pagod mo. Kasi, no, pag sumabog yung grupo mo dyan, lahat ng puyat, lahat ng pagod, lahat ng luha, lahat siyang bayad pagsabog ng grupo mo. Kaya huwag kang matatakot, i-offer yung sarili mo sa malalayong biyahe, huwag kang matatakot na i-offer yung oras mo sa mga lugar na minsan walang signal, yung mga delikadong lugar na, alam mo na, hindi mo pa narinig. Nakapunta na ba kayo sa mga lugar na gano'n? Mga lugar na hindi mo pa narinig? Kasi hindi nyo alam, no? Baka nandyan po ang ginto. Pangaral ko nga po sa mga leaders kung walang ginto sa malapit, hanapin sa malayo. Di baling malayo, basta may ginto. Pangarap lang ng banat. Tama? Okay, number 6. Okay? Di ba? You don't need other people's approval. Ang leader, hindi na nag-aantay ng approval sa ibang tao. Living your life based on someone else's expectations is just another form of slavery. Huwag ka magkaantay. Parang ganito. Ako kasi, wala akong pakailam sa opinion ng iba kung gagawin ka ba to o hindi. Lalo pag tungkol sa business ko. Kasi bakit? Ang dahilan ko iba kasi sa dahilan nila Ako po nagmamadali po ako sa babag yung check ko. Kung antay yung opinion ng ibang tao na mabagal naman, tama? Hindi kami tugma Ahid ako Kung antay ko yung mabagal, di mabagal din ako. Walang pinag-iba yan sa sports car. Imagine mo naka-Ferrari ka. Ang Ferrari matulin. Napakatulin po niyan. Imagine mo naka-Ferrari ka, pero nakasunod ka sa truck ng basura. Ang tanong, babagal ka, bibilis ka. Babagal. Bakit? Kasi kahit matulin ka, sa kanya ka sumusunod, siguro ko damay ka, babagal ka rin. Okay? Ngayon, ang leader, aware ka dapat sa lahat ng gusto mo. Okay? Lahat ng gusto mong gawin, lahat ng gusto mong maging, alam mo dapat anong gusto mong mangyari sa 5th year mo, sa 10th year mo. Hindi mo na kailangan tanongin sa ibang tao ano yun, kung gagawin mo ba o hindi. Basta gawin mo nang gawin. Alright? Now, parang ganito, maganda ba Ferrari? Tanong mo pa ba yun? O bibili ako ng van? Iba kasi, malitang imagination, malitang gusto sa buhay. Ayaw nila ng Ferrari. Kasi dalawa lang daw nakakasakay, tsaka hindi ka na makakatakbo ng matulin. Yun ang sabi nila. Alam mo, disagree ako doon. Bakit? Kaya naman, ang Ferrari ba, ayaw mo ba talaga? O wala ka pambili? Magkaiba yun May mga tao kasi na, yung dahilan nila, no? Based lang sa vision nila, based lang sa bulsa nila. Parang ganito. Sabi nila, iba lang daw ang oras daw ng G-Shock at Rolex, parehas lang. Tama yun. So, wag lang daw mag-Rolex. Mali. Ako sa akin, mali yun. Bakit? Hindi ko i-base yung takbo ng utak ko sa utak ng ibang tao. Kasi ang utak ko, mas matakas kaysa sa utak nila. Bakit? Kasi yun ang gusto nilang mangyari. Nakuha niyo ako? Now, hindi ka nakikinig sa mga negative, lalo pagdating sa mga bagay na gusto mo. Ingat po kayo sa mga pinapakinggan ninyo. Minsan kasi, lagi pala, no, na ipinapakinggan ninyo baka mahawa kayo. Ipinapakinggan ninyo, ulitin ko, magkaiba kayo. Iba kayo ng goal. Baka ang goal niya maliit lang, ikaw malayo. So kung malayo ang goal mo, huwag kang makinig sa mga tao ang goal, hindi malayo. Diba? Makikinig ka lang ng advice sa mga taong mas lamang kesa sa'yo. Nakuha mo? Makikinig ka ng pagyaman sa taong mas mayaman sa'yo. Kasi bakit? Doon mo mafe-feel na meron pa palang buhay na lamang kaysa sa buhay mo. Diba? Tandaan nyo, malalaman mo kung leader ka talaga, no? Ginagawa mo lang yung alam mo para sa'yo. Hindi ka na magtatanong, gawin mo lang ng gawin. Parang ganito, gusto mong matuto talaga? Gusto mong mahasa? Gumaling? Simple lang. Gawin mo. Magkamali? Okay lang. Do it again. Nadapa? Bangon. Kasi pag hindi mo talaga dinanas yung mga bawat mga dadanasin mo, hindi ka naman matututo
Hindi mo siya maaabot kasi nga, pag gusto mong yumaman, no, merong proseso yan. At ang tunay na leader, okay, you respect the process. Nag-network po tayo, okay, normal ma-reject. Kaya hindi ka na dapat nagiging emotional pag na-reject ka. Okay? Nag-network po tayo, normal na po yan. Ganun talaga, kasama yun eh. Walang pinag-iba, no, sa basketball. Sa basketball, pag ikaw nasiko, normal. Nasiko ka sa mukha, normal yan. Nadapa ka, normal yan. Huwag kang magreklamo. Nag-basketball ka eh. Tama? Na, kung ayaw mo palang masiko, edi dapat nag-golf ka. Ayaw mo palang hingalin eh. Tama? Ayaw mo palang hingalin. Edi sana nag-chess ka. Baka mo, nagbabike ka, bumagsak, okay lang. Even professional, sumisemplang, okay lang. Part of the game. Alam mo, mas maaga mong ma-realize na part of the game lang lahat ang nangyayari, mas makakabuti sa'yo. Hindi mo kailangan idepende yung gagawin mo sa ibang tao. Basta alam mo kung ano ang goal mo sa buhay, ano ang purpose mo, gawin mo lang ng gawin. Ulitin ko magkamali ka, do it again. Diba? Adjust mo lang. Nagkamali ka dito. Ang importante, okay lang magkamali. Bakit? Kasi pag nagkamali ka, diyan ka matututo. Ang importante, pag nagkamali ka, yung lesson matututunan mo doon, ano kailangan mo i-adjust? Saan kulang? Saan sobra? Do it again, pero with adjustment. Tama? Ganun lang kasimple yun. Walang taong perfecto. Okay? Bawat yung pa niyang lumaki, somewhere down the road, nagkamali din yan. Nadapa din yan. Pero ang maganda, nagkamali sila, nadapa sila, in-identify nila yung problema, saan nagkulang sa sumobra, nag-adjust, nakuha nila yung tamang timpla para pagluluto lang din yan. Alright? Next. People want to be around you. Alam mo ang leader, malalaman pag leader ka talaga. Pag ang ibang tao gusto kasama ka. Bakit? Pag gusto kang kasama, dahil ba nalilibre ka? Oo, siguro. Pero, may mga tao kasi na gusto kang kasama kasi may natutunan sa'yo. Lahat po tayo may tinuturing na leader or mentor. Ako gusto kong kasama yung mentor ko kasi nai-inspire ako sa kanya sa mga nangyari sa kanya at nai-inspire ako pag nakikipag-usap ako sa mga bagay na pinagdaanan niya na nilampasan niya. Alright? Now, yung grupo nyo, pag yung mga tao mo may natututunan sa'yo, gusto ko nilang kasama. Kaya pag ikaw ay leader, para ang tao ay gusto kang kasama, dapat lagi may natututunan sa'yo. Para may matutunan sa'yo, dapat lagi kang una sa lahat ng training. Okay nyo? Wala mang training yung apply mo, okay lang yan. Kasi kaya mo namang, alam mo yan, mag-advanced reading, advanced training. Google lang katapat niyan. Lalo pag tungkol sa mga ingredients, lahat na nasa Google, nandun ang mga studies, aaralin mo lang. Mga paniniwala sa buhay na ginagawa mo. Iba na-inspire kasi binatutunan talaga sa'yo. Kasi successful ka. Kaya lahat po tayo, ang leader, dapat, no, hindi lang basta nagli-lead, no? Ang leader dapat may resulta. Okay? Kasi ang leader dapat po result-oriented. Ulitin ko po hindi sapat na magaling kang magsalita at marami kang alam. Para sa akin po ang sukatan, result. Ano ba yung nagawa mo? Ano ba yung nagawa mo na hindi nagagawa ng ibang tao? Alright? Now, people know who you are when you walk into a room. Okay? Work hard enough until you no longer have to introduce yourself. Ibig sabihin, grabing-grabe ka nito. Grabing-grabe ka nito. Iba yung aura. Iba yung energy yung dala mo. Iba yung energy yung dala mo sa bawat lugar na pupuntahan mo. Yung tipo yung mga tao na kahit hindi ka nila makita, alam nilang nandun ka. Feel nila yung vibes mo. Baka mo? Sila yung, tala mo to Okay. Malalaman ng mga tao, sa itsura mo pa lang, okay, na leader ka. Paano? Para namit. Pag maayos kang manamit, parang ganito. Kahit hindi ka build up, alam ng mga tao top earner ka. Bakit? Damit, tindig, tsaka amoy mo pa lang. Amoy top earner na. Yung mga parang ganito. Humihiwalay ka sa mga ordinary. Okay? Makikita mo na pandalas para sa mga party. Alam mo sino mayaman eh. Kasi yung dating pa lang nila, sa tayo pa lang nila, okay? Maayos na kumpara sa karamihan. Kaya i-check mo kung ganyan ka. Hindi ko sinabi na magsuot ka lahat ng mahal hanggang sa wala kang makain. Ang point ko, magdamit ng maayos. Halimbawa, ang event formal, huwag ka mag-rubber shoes.
Tama? Siyempre, pag may event, dapat mabango ka. Ligo ka din. Alam mo? Try mo lang. So, alam niya, yung kahit hindi ka ikwento ng ibang tao, alam nila na grabe ka kasi aura mo pa lang. Parang sabi nga, di ba? Aura mo pa lang, nanununtok na. Parang ganon, di ba? Number 9, you control your emotion. Alright? Parang ganito. May mga tao kasi na may mga tao na parang sisimula ka, di naniniwala sa'yo. Minsan naiinjan ka, minsan binabara ka, sinisiraan ka. Inabot ko po lahat yan. Okay? Sabi ko po kanina sa unang part, choice po natin kung ano pwedeng maramdaman. Choice natin kung malulungkot o may inspire. Ako, ang ginawa ko po, no? Hindi ko po inaaway ang mga hindi ko po inaaway ang mga ayaw sumali sa akin, mga sinisiraan ako, ninegative ako. Mahirap pong gawin yon kasi tao lang po tayo, may pakiramdam. Pwede natin maging kakambing discouragement eh. Di ba? Maraming discouragement sa buhay. Yung pagko-commute, discouragement yan. Lalo, walang masakyan, siksikan, discouragement yan. Minsan, wala kang panggalaw, discouragement yan. Tama? Minsan, yung mismong kapartner mo, negative. Minsan, yung best friend mo, negative. Dalawa lang naman pwede mong gawin eh. Hayaan mong kainin ka ng problema o gamitin mo yung problema para umangat ka. Paano? Ang discouragement, pwede mong maging kakampi, pwede mong maging kalaban. Okay, paano sa magiging kalaban? Pag hinayaan mong kainin ka ng emosyon mo, dahil negative ka ng mga tao, kalaban mo siya. Ako po, iba. Ginawa ko siya kakampi. Lahat po ng nag-negative sa akin, ginawa ko silang vitamins. Okay? Dalawa lang naman eh. Isa dyan, malungkot ka o mamotivate ka. Alin sa dalawa? Sabi ko kanina, di ba? Bago kami maramdaman, isipin mo muna kung makakatulong ba papunta sa goal mo o wala o hindi. Pag ako nalungkot, nag-emote, nag-drama, lalong ako pagtatawanan. Hindi ko ibibigay yung glory sa kanila na pagtawanan nila ako kasi walang nangyari sa akin. May mga tao po kasi na habang nagpe-fail ka, masayang-masaya sila. Pag nagtagumpay ka, masasaktan sila. Ginawa ko po silang vitamins, ginawa ko silang motivation, ginawa ko silang appetizer. Alright? Sabi ko, okay lang, laitin nyo ako, okay lang, pagtawanan nyo ako, okay lang, walang problema, pero gagalingan ko para sa'yo. Gagalingan ko. Kahit natutulog ka, hataw ko, gagalingan ko. Para pagdating ng panahon, yung buhay na gusto mo, sa akin mo makikita. Yung pornang gusto mo, sa akin mo makikita. Coaching gusto mo, sa akin mo makikita. Yung bahay na pangarap mo, sa akin mo makikita. Yung travel na pangarap mo, sa akin mo makikita. At huwag ka mag-alala. Pag pinost ko to, itatag kita. At sasaguruhin ko masasaktan ka. Okay? Huwag po tayong gumante sa mga naninira. Huwag mong gawin yun. Grow up, grow up. Huwag ka makipagbangayan sa Facebook, makipag-away sa comment, i-negative ka, edi ikaw na, edi wow, yaan mo lang sila. Okay? Control yung emotion mo. Kasi pag ikaw naging successful, nakaganti ka na ng sobra-sobra sa kanila. And ako po, hindi ko po, malaking utang na loob ko po sa mga nag-negative po sa akin, sa mga nagduda sa akin, malaking utang na loob ko sa kanila. Kasi kung di dahil sa kanila, di ko na magagalingan eh. Na-challenge lang po ako. Sa totoo lang po, drop out ako. Hindi ko hayaan na drop out na ako, mahirap ako. Tandaan niyo po, nagsimula ako walang alam, pero pinilit ko po talagang matuto. Ginawa ko po siya. Hindi po ako tumigil kahit nagtatawanan ako iba. Minsan, kung sila pa yung malapit, sila pa yung negative, okay lang yan. Gawin mo silang vitamins. Alright? Tandaan niyo po, wag gumante ng salita sa Facebook, social media, wag gagante. Gagante lang tayo. Okay? Pero ang gamit natin, tagumpay. Okay? Huwag tayo magwag emosyonal kasi habang emosyonal ka, okay? Habang puro emosyon ang pinapairal mo, nag-iiba mga desisyon mo. Nape-pressure ka in a bad way kasi nauna sa'yo, damdamin. Huwag. Nagdi-negosyo lang tayo. Pagdating sa negosyo, hanggat maaari po sana, dapat ang dibdib mo dapat parang Great Wall of China. Ibig sabihin, hindi natitibag. Dapat wala ka din pakiramdam para negosyo. Kasi pag inuna mong emosyon, sa wala pupunta yan. Alright? So, huwag papatulan ang mga negative. Okay lang yan. Gawin lang silang vitamins. Okay? Number 10, you inspire others. Alam niyo kasi, kapag leader ka, successful ka, nakaka-inspire ka talaga. Nakaka-inspire ng bawat kwento eh. Alright? Minsan, may dating ganito. Mahal ba dating
dating ordinaryong empleyado, kumikita ng minimum wage, bigla magkakakotse, nakaka-inspire yun eh. Okay? So ako, sinasabi ko din, hindi ba sabihin ng iba, pero alam ko sa sarili ko yung story ako inspiring. Bakit? Kung drop out ako. 10 taon ako sa college. Ba't ko sinasabing inspiring yung kwento ko bilang drop out? Imagine nyo sa Pilipinas, ang pag-apply ng trabaho, pag hindi ka graduate, mahihirapan ka. Sa pag-apply ng trabaho, pag hindi ka graduate, ang eskwelahan mo, hindi sikat, mahihirapan ka. Sigurado yun. O, ikaw na nakikinig ngayon. Kung graduate ka man, apply ka ng trabaho. Pag sinabayan ka ng Tagalasal, sa tingin mo sino kukunin. Pag sinabayan ka ng Taga-Ateneo, sa tingin mo sino kukunin. Pag sinabayan ka ng mga taga-UP, sino kukunin. So, ibig sabihin, hindi pantay-pantay ang laban kasi sa Pilipinas tayo. Dito, pag ang school mo hindi sikat, mahirapan ka. Wala kang kakilala, walang tutulong, wala kang backer, mahirapan ka. Wala kang special skills, mahirapan ka. So, sa mga kagaya ko, no? Sa mga kagaya ko na drop out, ano future natin kung wala ito? Trabaho? Pwede. Pero huwag tayo mag-expect ng malaking sweldo. Bakit? Wala naman tayong diploma. So, may inspire ang mga ibang tao kapag nagawa mo, lalo na, no, kung kagaya ng kita, na hindi mo na mag-English, hindi mo na mag-computer, pero still nagawa ko. Tama? At sigurado ko magagawa mo rin, basta wag mo lang titigilan. Marami kasi iba, balik at tingin sa sarili. Now, para naka-inspire ka, magkaroon ka ng resulta kahit ano pa ang pinanggalingan mo. Tandaan mo, ang pagpunta sa taas, wala sa pinanggalingan to. State of mind ito. Gusto mo pumunta dito, dapat always positive. Nandito ka, dapat may vision ka. Nandito ka, dapat wag na ka titigil. Mahirapan ka, okay lang. Ijalig ka, okay lang. Laigin ka, mas okay lang. Pagtawanan ka, okay lang. Walang problema. Tama? Lahat may proseso. Tandaan niyo po ito, Ang success story, wala siyang kwentang story kung walang struggle. Walang success story na walang struggle. Sabi ko nga po kanina, meron po akong kausap. Kanina, Team Manpa, sabi ko sa kanila. Tinanong ko sila, nababasa ba kayo ng mga success story ng ibang tao, mga billionaires? Sabi nila, alam mo ako, naboboard akong basahin yan. Weird, no? Naboboard ako. Kasi, pare-pares lang naman ang storyline, Pare-pares lang ang storya. Paano? May idea. Nagsimula sa idea. Walang naniwala, pinagdudahan, pinagtawanan, nabaw sa utang, iniwan ng pamilya, nagkasakit, nag-fail, pinagtawanan ulit, tumuloy ulit, pinagtawanan naman, nabaw na naman sa utang, ano ba yun? Walang naniwala, nag-fail ulit, hirap na hirap, pero hindi tumigil, yumaman. Ang mga successful, ang mga leader, yan yung mga tao, sabi din lang po natin sa salitang kalya, matigas ang muka. Sila yung mga taong kahit maraming dahilan para tumigil, hindi tumitigil, lagi kang makukulit. Sila yung mga tao na walang excuses. Alright? Sila yung mga tao na kahit anong mangyari, kahit mahirapan yan, walang pakailam yan. Sila yung mga tao na kahit anong gawin mo, walang pakailam yan. Basta sila, focus sa goal, dapat makuha nila yung goal, dapat mangyari yung iniisip nilang gusto nilang mangyari. Tama? Alam mo, mas maraming discouragement, mas maraming negative na nangyari, mas nakaka-inspire. Ang daming, kasi pag maraming negative na nangyari sa'yo, ang dami mong dahilan Ang dami pwedeng gawing dahilan para tumigil ka And yet, hindi ka tumigil. Tinuloy mo pa rin. Kahit wala ka ng pamasahe, walang naniniwala, napalaya sa boarding house, ultimo asawa mo, negative, jowa mo, negative, and still, ginawa mo. Tama? Ginagabi ka, napupuyak ka, napagtatawanan ka, na dati naman, di mo nangyayari sa'yo, and yet, nangyari pa rin sa'yo. Ginawa mo pa rin. Tandaan niyo po, pag hirap na hirap ka na. Alright? Pag feeling mo gusto mo na mag-quit, yan yung mga oras na dapat matindi ang kapit mo. Kasi, pag malapit ka ng bumigay, malapit ng ibigay, tandaan nyo lagi yan. Alright? You take care of the way you present yourself. Ang leader nagdadamit ng maayos. Na naaayon sa lugar na pupuntahan niya, na naaayon sa bagay na gagawin niya. Okay? Now, gusto mo malaman kung ano dapat ang bihis mo. Ano dapat ang itsura mo. Ito lang iisipin mo Be the type of person you would like to meet. Di ba ang ganda pag maganda itsura mo? Kasi parang ganito. Nag-uusap tayo tungkol sa pagyaman, pero yung itsura mo naman madungis. Sino magtitiwala sa'yo? Diba? Ibig sabihin, pag magne-negosyo ka, iaayon mo yung itsura mo
no? Doon sa ginagawa mo. Kasi maraming tao kasi nagja-judge sa itsura. Tapos sasabihin mo, don't judge the book by its cover. Saka na yun. Ang importante ay yung itsura mo. Sabi mo nga lagi eh, talking of millions, tapos itsura mo, pahirap. Hindi ganun. Hindi ko sabing mahal, pero pwede naman kasi meron naman medyo affordable na maayos. Kasi, ang nare-represent mo, kumpanya. Nare-represent mo, networking business. Ang nare-represent mo, kung ano yung nakikita sa'yo, yung ka. Kaya sana, no, sa atin, ayusin ang sarili, no? Ulitin ko, hindi kailangan sobrang mahal kung hindi pa kaya. Pwede naman hindi mahal, pero maayos. Kasi, ang leader, pag maayos ang itsura, yan po ang gagayahin ng mga leader niyo. Kung feel mo mag-business ng parang sakto-sakto lang, pwede yan. Pero pag hindi ka mag-negosyo, Pero in business, no, pinakamaganda, ayusin po ang itsura. Kasi again, you represent the company. Okay? Wow. People want to be you. Malalaman mo talaga pag talagang tunay kang leader, ginagaya ka ng mga tao. Ginagaya na yung paano ka magdamit. Ginagaya pati kulay ng buhok mo. Nagagaya nila pati yung punto mo. Nagagaya na pati kulay ng damit mo. Favorite color mo. Nagagaya na pati mga brand mo. Nagagaya na lahat ng bagay ng tungkol sa'yo. Why? Kasi inspired sila sa'yo. Okay? Ikaw ang ginagaya nila, ikaw ang idol nila, ikaw susundan nila. Right? Now, malalaman mo, talagang leader ka na. Talagang tunay na leader ka talaga. Ang mga tao ay sumusunod sa bawat kumpas mo. Again, ba't kanila dapat sundin? Kasi meron kang resulta. Okay? Meron kang resulta na hindi nagagawa ng ibang tao. Alright? Now, naalala ko dati, meron akong idol. Bago pa ako sa networking nito. Wala pang pangalang Mark Dapito nun. Sa ginagaya ko, paano mag-present? Nung araw kasi ballpen lang, hindi pa naman online. Alam mo ba nagagaya ko, pati yung punto niya, pati mga kumpas niya. Para ko siyang mentor, pero hindi niya alam na mentor ko siya, hindi niya alam na ginagaya ko siya. Okay, pwede ka kasi magkaroon ng mentor na siya lang yung sinusundan mo. Updated ka sa kanya, ginagaya ko siya, lahat ginagaya ko sa kanya. Pati pagdadamit, pagre-relo. Pag nakikita ko yung coach niya, kinikilig ako. Nako mo? So, ginagaya ko siya. Ito maganda ngayon. Yung laki ng kinikita noon. That time, kinikita niya dati parang 400,000 isang linggo. Kagaya ko. And ito, hindi niya alam utang ko sa kanya to. Kasi inspiration ko siya. Umabot ako 700,000 a week. Dati. Nako mo? So, siya tunay na leader kasi ginagaya ko siya. So, ikaw, dapat merong gayahin sa'yo. Hindi lang sa itsura, pati rin sa work ethic. Hindi lang sa itsura ito sinasabi ko. Kung paano ako humataw, gagayahin ka. At ang gagayahin lang sa'yo kung ano ang nakikita sa'yo. Pag ginagaya na nila na bumaba ka na ng 3 provinces a day, leader ka na. Kaya sa'yo na kopya eh. So, ibig sabihin, pag ikaw ay leader, dapat trendsetter ka. Hindi lang sa forma. Okay? Kung ano yung hindi ginagawa ng karamihan, dapat yun ang ginagawa mo. Kung ginagawa ng karamihan, 3 Zoom lang isang araw, gawin mong 6. Yung mahirap mahirap kang tularan, at lahat ng gagaya sa'yo, sigurado, paakyat. Bakit? Kasi ang taas ng standard mo. Kasi kung gagaya ka lang din sa mga normal, ang result mo, normal din. Kaya kung may gagayahin kayo, alright, kung may gagayahin kayo, yung mas mataas sa normal. Kasi pag nagawa mo yun, that's the time na ang tao gagayahin ka. Kasi ikaw ang kakaiba sa grupo o sa kumpanya. Right? Okay. You dominate your environment. Ito gusto ko ng topic na to. Nalala ko dati, nung bago pa ako. Okay? Ang vision ko lagi, hindi pwedeng may ibang grupong malakas sa bawat probinsyang pupuntahan ko. Okay lang na may malakas doon. Walang problema. Kung malakas naman kayo, nauna kayo dyan, walang problema. Ito may mentalidad ko. Malakas kayo ngayon. Nag-party na kayo. Malakas kayo ngayon. Ipagbunyi nyo na yan. Dahil uubos ko na yung panahon na malakas kayo. Kung malakas kayo, okay kayo. Walang problema sa akin yun. Maganda yun. Kasi sagutin ko, darating ang panahon at mamadaliin ko na mas malakas kami sa iyo, sa grupo ninyo. Crossline to Ganun po ang attitude ko. Nating personal yon. Kaya lang, ginagawa ko ano yun. Kasi sabi ko, nagbigay na ako ng oras, nagbigay na ako ng panahon, tapos kami pinakamahina, hindi pwede yun. Naalala ko dati, parang sa Dubai. Nagsimula sa isang tao.
After ilang buwan. Sa top 20, 11 downline ko eh. 11 leaders ko. Ang tawag doon, yun, massive. Naalala ko dati, pag sinabing Singapore, okay, grupo ni Dan Lopez. Pag sinabing Hong Kong, grupo ni Quarry King yun. Ano? Pag sinabing Dubai, RS season yun. Nakanyo, ibig sabihin ko? Ibig sabihin, kung nasan ka, magpapalag. Parang ganito, gagawa ka ng pangalan. Okay? Gagawa ka ng pangalan at nakikipag-compete ka hindi sa tao, sa performance ha. Kasi iba pa huwag ka makikipag-compete sa tao kasi personal yun. Makikipag-compete ka sa performance nila. And ako dati inisip ko dati lagi, no? Dahil nagbigay ko ng oras dito, nakakahiya naman sa mga leader ko pag hindi natin napasabog to. Kaya dapat pag leader ka, make sure na yung mga leader, mga generals mo, yung mga leader mo, ang utak kagaya mo din. Hindi pwedeng hindi kayo ang pinakamalakas. Para sa maximum 88. Okay? Ang malakas sa Mindanao, okay? Grupo nila MJ Kanoy. Ang malakas dito, marami reloaded. Alam mo kung ako yung reloaded? Okay? Ito yung tinatad ko. Malakas kayo sa Mindanao ngayon. Pero pupunta ako dyan at darating yung panahon, grupo ko pinakamalakas dyan. Ganun yung tinatad ko. Kung ano yung taga Mindanao, Manila, malakas kayo, reloaded, malakas kayo dyan, samantalayin nyo. Dahil pagdapo ko dyan, apa ko ng Maynila. Okay? Pag-apa ko ng Maynila, ako na ang mas malakas kaysa sa inyo. Sa madaling sabi, kung ako, dati kasi balito ako mag-isip, buburahin ko kayo dyan sa lugar nyo. Ganun po ako nun. Okay? Nating personal, gusto ko lang kami ang pinakamalakas. Gusto ko lang ang bandera ng grupo ko ang nakatirik sa bawat lugar na pupuntahan namin. Kami dapat ang pinakamarami, wala nang iba. Okay? Kasi po, sa mga top earners, no? Mga leaders, dapat lagi kayo nasa top earner. Paket ang paket. Okay? Lagi kayo nandyan. Anong dahilan? Kasi proud ang mga leader ninyo pag top earner kayo. Pag nasa top earner kayo, lalo pag mataas ang ranking mo, proud yung mga leaders mo, mga downlines mo, kasi mapipili nila na sa tamang upline sila. Na tama yung tao pinagtiwalaan nila, pinagpaniniwalaan nila, tamang tayo nagagay sa kanila, kasi nandyan ka. Okay? Pag nag-network tayo, pinakamaganda, laging may competition, hindi sa tao, kung hindi saan, sa performance sa ibang grupo. Kasi pag walang competition yan, relax. Naalala ko dati, ganyan din kami dati. Talagang yung mga ibang crossline ko, mga barkada natin yan, kaibigan natin yan, kulitan, tawanan, but friendship ends when awarding comes. Pag hindi ng awarding, iba kulay ko, magkakaaway muna tayo. Not personal, kasi labanan to ng kulay, labanan to ng dangal, labanan to ng pangalan ng grupo. Okay? You dominate your environment, di ba? Para sa akin, kung nasa company man ako, dati, ang logo ng kumpanya, sa isip ko, mukha ko yung ganito. Parang ako yung flag bearer ng kumpanya. Parang maximum 88. O, tingnan mo to Tingnan mo to. Di ba yung logo natin? Nakikita niyo ba yung logo natin? Yung logo natin. Di ba yung 88 yung logo? Dapat mukha mo yun. Para sa iyo dapat, mukha mo to. Hindi 88 yan. Mukha mo dapat yan. Ako dati, nung araw, ganyan ako. Okay? Yung logo, hindi yan. Mukha ko yan. Pangalan ko yan. Mukha mo? Kaya para sa amin, no? Sa mga leaders ko, mga top earner, kung top earner man sila, dapat lang. Bakit? Nasa DNA namin yan. Naging winner. Nasa DNA namin yan, mag-dominate. Okay? Kami dapat ang pinakamalakas, wala nang iba. Ganun po ang aking mentalidad. So, wala pong masama. Kasi nakikipag-compete po tayo, hindi naman sa tao, sa performance nila. Dapat nag-dominate. Why? Para ibang grupo, okay? Malaman nila yung standard. Kasi, pag domination ang gusto mo, kailangan yan, massive dapat yan. Massive dapat ang activities mo, Zoom meetings mo, online, offline, massive dapat yan. Pag nag-dominate kayo, matuturuan nyo ngayon yung ibang grupo na ganito mag-networking. Alright? Pag sobrang massive ang result nyo, massive ang sales niyo, makaka-relay sila. Ganito, mag-maximum 88, ganito. Ang code, 100 sang araw. Apaw. Alam mo yung, di ba, ang katok alas 12 pa lang. Imagine mo, 12:30 lang, flash out ka na. Yun ang malupit. Yun ang masakit ang baliw. Ang ipambabaliw mo, i-coding. Nakuha mo? Yung pagdilat ng mata mo, alam mo na kakinita mo, hindi pala. Bago ka lang matulog, alam mo na kinita mo. Kasi 12:30 lang na madaling araw, alam. Una pa lang, sagad na encoding mo. Ito maganda. Sagad na encoding mo ng umaga, sagad encoding mo ng hapon. Hindi yung encoding mo hapon lang.
Nakuha mo? Ibig sabihin, ikaw ang gagawing inspirasyon ng ibang grupo kasi massive ka. Ganun ka mag-isip. Kailangan ang isip lang, conqueror ka dapat ang utak mo. Okay? Bawat lugar na pupuntahan mo, ikaw dapat ang bida. Hindi para magyabang. Para malaman ng mga tao na sa tamang grupo sila, na sa pinakamalakas na grupo sila. Kasi ang encoding says massive. Alright? You're authentic. Okay. Ano ibig sabihin nito? Para sa kanang ibig sabihin yan, ano? May mga ginagawa ka na hindi nagagawa ng ibang tao. Kasi kung parang ganito. Kasi kung ang Zoom MVP ng ibang grupo, tatlo ka rin. Wala kang pinag-iba. Kailangan merong something sa'yo na ikaw lang nakakagawa. So, numbers game. Para sa akin, numbers game. Kung yung iba 8, di 8 sila. O sige, 20 kami. Habulin nyo. Parang ganun yung mentality. Kung ang coach ng isa, ng iba, 2, sa'yo 4. Kung yung iba, ang itsura sakto lang, ikaw grabe. Maging kakaiba ka sa iba. Sa pananamit, sa paghataw, sa mga bagay na meron ka. Kung ang check ng iba, halimbawa, 50,000, sa'yo 100,000. Alam mo yung tipong, yung ibang tao ay kahit ano gawin nilang hataw, di aabot sa'yo. Ibig sabihin, authentic sa pag-uugali, yung sarili mo lang, ikaw lang yung ganon. Parang, hindi ko ba parang, hindi, yung ginagawa mo, hindi naiisip ng iba. Parang ganito. Sa industriya noon, pinakabata na ka Lamborghini, pinakabata na ka Ferrari, pinakabata na ka R8. So, hindi ko pinagayabang. Ang gusto kong sabihin sa inyo, gusto ko kasi gumawa ng pangalan. Nung araw po kasi, pag sabing Ferrari, the late Jude Quintana. Malangit na ba? No? Idol natin yan. Ako, idol ko yan. Imagine mo, GT driver, naka-Ferrari. Sabi ko sa sarili ko, ngayon ikaw. Darating time ako. So, ibig sabihin, wag natin bigyan ng limitasyon. Walang masama sumunod sa yapak ng iba. Pero maganda, kung bata ka ngayon, mas nakakabaliw kasi yung bata ka pa lang, resultado ka na. Hindi porke bata, dapat isip bata. Di ba maganda ngayon, bata ka, nilalampasan mo mga matatanda. Ako, yun ako dati. Sorry po sa mga tagapakinig. Nagkakaroon po ako ng kasiyahan noon. Isipin mo, 25 anyos, nilampasan ko yung mas matatanda sa akin. Bago ako, nilampasan ko talaga, tapuan agad ako. So, ibig sabihin, ginagawa ko yun para magyabang? Hindi. Nagkakataon lang, nag-proud lang ako talaga. Kasi marami hindi nakagawa noon. Naghahanap nga ako ng tao na yung nag-top 1, tapos nakaulit ulit. Ako, ang iniisip ko lang dati, pag ang tao hindi makaulit, nakachamba lang. Alright? So, ginawa ko po yun, 3 beses ako nag-top 1 for 17 years. 3 beses ako nag-top 1. So, dahil ba magaling ako? Hindi. Kasi yun ang gusto kong mangyari, na kahit mahirap nilampasan ko, kahit nagtawanan ako nilampasan ko, kahit may mga tao na hindi naniniwala na magagawa ko, ginawa ko silang vitamins. Alright? So, dapat ganoon din kayo. May mga tao hindi maniniwala sa inyo, may mga tao magtatawa sa inyo. Okay lang yun. Wala tayong pakialam doon. Importante, kung ano yung gusto mo, dapat mangyari. Maaari hindi agad mabalis, maaari may part na mabagal. Ang importante sa part na mabagal, huwag kang hihinto Huwag kang hihinto. Step on the gas, upakan mo ng upakan. Okay? Upakan mo ng upakan, kayudin mo ng kayudin. Okay? Para magkaroon ka ng resulta na wala ang iba. Hindi para magyabang na grabe ka, kasi para maramdaman ng mga tao mo na sa tamang grupo sila, na tama yung tao pinagtiwalaan nila kasi marami kang nagawa na hindi nagawa ng ibang tao. Alright? Para mangyari yon, numbers game ulit. Ano yung numbers game? Kung ang iba, ang MVP ng grupo niya 5 lang, gawin mo sa iyo 20. Hindi aabot sa iyo yun. Sure yun. Bakit? Mas yung volume na activity mo sobrang taas eh. Okay nyo? So kailangan lang, gusto mo maging massive, yung result, dapat massive din ang activities. Okay? You don't turn the other cheek. Okay? If someone barks, you bite. So they think twice before they bark again. Naalala ko dati. Tapuan ako nun. Na-offend po ako pagka... Sa akin lang to. Na-offend ako na
pag may mga tao na naiisip nilang aabutin nila ako, na-offend ako. Totoo lang. Nakaprogram sa utak ko na hindi mo pwedeng isipin na mag-number 1 ka. Mag-number 2 ka kung gusto mo, pero number 1 hindi. Ibig sabihin kasi nun, no? Pag sinabi mo na malapit mo na akong abutan, gagalingan ko talaga para hindi mo abutan. Hindi mo pwedeng maisip yun. Pag naisip mo na malapit ka na sa akin, parang na-imagine mo na magna-number 1 ka, alam mo yung iniisip ko noon, iniinsulto mo ako. Bakit? Para mo sinabing kayang-kaya mo ako. Kasi para sa utak ko po, noon, no? Para sa utak ko, hindi pa pinapanganak magpapanumber 2 kay Mark Napito. Pressure to sa akin, no? But I love it. Alright? So, ibig sabihin, yung ibang tao, no? Diba, if someone bursts you bite, ibig sabihin, pag naisip mo, naabutan mo ako, inisulto mo ako. Kaya, nagpapasalamat ako sa mga taong nag-isip ng ganun. Kasi dahil din sa kanila, kaya nagmadali ako. Sa iba ang tingin nila ang yabang ko kasi ganun ako magsalita. Pero kung baka parang ganito, sa yabang kong to, hindi ako pwede mag-number 2. Kaya para papanindigan ko yung pagiging number 1. Sabi nga, di ba? Para mapanindigan ko yung yabang ko na pagiging number 1, dapat ang trabaho ko lamang sa lahat ng tao sa loob ng kumpanya para hindi ako abutan. Okay? Hindi po pwede na sa bawat lugar sasabihin, lalampasan yung grupo namin. It's all about attitude. Sabi ko nga, hindi naman laman ng ito eh. Ang unang attitude, yung pagkatao mo. Huwag kang papayag, no? Na ang mga tao kinakaya-kaya ka. Ranking. Tatagal ka sa ranking. Bumaba ka ng dalawang number. Dating ang 4, naging number 6 ka. Ako yun, magagalit ako sa 5, magagalit ako sa mga tao kung-overtake sa akin. Actually, hindi actually sa tao. Magagalit ako sa sarili ko kasi walang pasuhin nila ako. Hindi ba nangyari yun? Sa akin lang, masakit yun eh. Masakit kasi sabihin yung kwento mo, may word na dati. Dati, number ano ako, ngayon, nasa number 20 na ako. Pangit eh, di ba? Huwag kayong papayag na may mga tao aapak sa cheque mo. Huwag kayong papayag na may tao nalalampas sa cheque mo. Okay? Kasi ako po, nung bago ako, alam niyo nung bago ako, sabi ko nga, nagkakaroon ako ng kaligayahan pag inaapakan ko mga cheque nila. Ulitin ko inaapakan ko yung mga cheque nila. Hindi pagkatao nila. Magkaiba yun. Okay? Ang kinocompete ko rito, hindi yung tao, yung performance nila. Alright? Nagkakaroon ako ng kaligayahan. Alam ko bakit? Kasi gusto ko gumawa ng pangalan. Okay? So sana may natutunan kayo. Alam nyo kasi, lahat tayo gusto kumita ng malaki. Pero depende kasi yan kung depende yan kasi sa yung karakter. Okay? Pagiging leader, ano mo yan, mapapractice mo. But it's all about attitude, pagkatao. Lahat yan mag-i-improve mo. But always gawin nyo to. Lagi nyo gagawin to para sa mga tao ninyo. Kasi yung mga tao nyo, alright, naniniwala yan, nakitiwala yan sa inyo. Paramdam nyo na tama yung taong pinaniniwalaan nila. And may bilig po ako sa inyo. Huwag po tayo mag-i-invite ng tao at magpapasali ng hindi mo kayang tulungan. Okay? Kasi ang tamang pag-network po, hindi lang po recruit. Okay? Ang pag-network po ay yung paano ka sumuport sa mga tao mo, paano mo sila gagawin winner kagaya mo. Okay? Paano sila magiging ikaw, or maybe paano sila lalampas sa mga bagay na nagawa mo. Dahil wala na akong pinakamasarap, no? Wala na pinakamasarap na pag naging successful yung leaders ninyo, pangalan mo ang sinisigaw na ikaw ang tumulong ng panahon na gumagapang sila. Okay? Wala nang pinakamasarap na may kasama ka sa awarding, sa etablado. Kasi tandaan nyo, mas marami kang leader na kasama, mas grabe ka. Ibig sabihin, grupo nyo nag-dominate sa maximum 88. Grupo nyo ang nag-dominate kahit sa lahat ng lugar. Pag sinabi maximum 88, grupo nyo ang lutang na lutang. Alright, ulitin ko, nakikipag-compete po tayo, hindi sa tao, sa performance nila. Kaya sa mga leader po na nandito, taas natin yung level. Taas natin. Hindi man para sa atin, para sa mga leaders natin na naniniwala sa atin. Okay? Apply release. Yeah. Ups! Malupit! Naalala mo ba yung mga reminis ko, Wills? Naalala mo? Ano? Yung mga Naalala mo yung mga reminis natin? Reminis. So, ito lang po. Always for the people. May mga panahon po kasi na
para sa sarili mo na lang, ang personal mo ng lakad, isa nakakancel pa. Okay lang yan. Tandaan mo, hindi ko po ito nagawa na mag-isa, hindi ko nagawa ito dahil magaling ako, hindi ko totoo yun. Nagawa ko po ito kasi, no, grabe po ang mga leaders ko noong mga panahon na yun. Hindi ko nagawa mag-isa, pero siyempre dahil magagaling yung leader ko, kailangan mas magaling ako. Kung masipag sila ka na, mas masipag ako. Bakit? Mawala respeto sa akin. Diba? Pag sinilis na sila alas 5, dapat alas 4 gising na ako. Siyempre, diba? Ano sasabihin ng leaders ko? Sila maaga magising, ako tanghali magising. Paano? Sila, nung nag-MVP, 8-10 beses. Tapos ako 3. Ang respeto ginigame. At ang respeto nakuha mo sa leaders mo. Kahit hindi ka magpa-meeting, kahit hindi mo sabi ano gagawin, alam nila gagawin kasi inspired sila sa'yo, kasi nakita sa'yo ano gagawin. Tama. Diba? Diba? Maximum 88, ganun din. Alright? Ako po, ang hinahanap ko po dito yung yung magkaroon ng pride ang Luzon, ang Visayas sa Mindanao. Sino ba talaga ang pinakamalakas? Ano ba talaga totoo? Sino ba talaga ang grupo ang pinakamatay dito? Sino ba talaga ang strong side ng buong kumpanya? Kasi kami nung araw, issue sa amin yan. Para pag tinanong, anong grupo mo? Di strong side. Ano pa ba? Anong reloaded? Anong Titans? Anong ganito? Walang ganun-ganun. Strong side. Walang iba. Kami ganun kami. Attitude talaga no? Attitude. Attitude namin. Hindi para, alam yun, yung yabang, dapat bibig yung grupo mo. Kasi yung mukha ng grupo mo, ikaw yun. Huwag kang papayag. Pagdating sa ranking, mawawala ka. Dapat nandiyan ka. Maaaring bago ka ngayon, pero may tip ako sa mga bago. Gusto mo yung pangalan mo, yung talagang may tigas. Di ba bago ka? Huwag kang mag-alibay na bago ka, kaya mahina ka. Alam mo, masarap, bago ka pa lang pasuhin yung mga luma. Sorry sa term para mentoring na rin itong ginagawa ko no? Iba kasi yung impact bago ka, nilampasan mo. Huwag naman nilampasan, masyado mabigat, di ba? Nilampasan mo mga luma. Yun dapat ang attitude. Not for anything. Kasi dangal ang pinag-uusapan, dangal ng group. Bibig na itong kulay mo. Kami dati, Wills, di ba? Kami kulay itim kami. Dapat ang bida itim. Para sa amin yun. Ibang grupo, tingnan, malakas sila, okay lang. Basta itim. Hindi bang bida ng iba. Nasa paniniwala lang naman yan eh. Nasa paniniwala mo sa grupo mo yan. Kasi pag ka maniwala sa grupo mo, leaders mo susunod. Ganoon din sila. Yung mga leader ko na, binatulog. Alas eh. So sa akin po ganito. Hindi pa late para mag-improve, para matuto. So kung meron kang ginagawa, pwede po ulit gawin. May mga bagay kang ginawang sobra, pwede mong i-adjust. It's never too late. Basta importante, kayod ng kayod. Okay? Ang hinahanap ko po ngayon personally, sino ba talaga ang mag-aako bilang strong side ng kumpanya? Pag sabi maximum 88, bakit yung grupo ba talaga pinakamatigas dito? Sino ba talagang tatayong muka ng maximum 88? Sino ang magyayabang na ako ang maximum 88? Ako strong side, hindi kayang abutan. Sino kaya pwede magbitaw ng ganong statement? Sino kaya pwede magbitaw ng statement na hindi pa pinapanganak magpapatapos sa akin? Walang tao ang lalampas sa akin. Maglalaban-laban ako sa number 2. Sino kaya magsasabi ng gano'n? Hindi po para magyabang yun, ha? Alright? Hindi para magyabang. Kino-compete po natin hindi yung tao. Alam mo yun? Yung progress nila. Doon tayo nakikipag-compete. Di ba sarap sabihin? Hindi po, kahit magsama pa yung kita nyo, hindi kayo abot sa akin. Alam mo yun? Magsipag na kayo, hindi kayo abot. Tulog na ka, sipag kayo, araw na kayo. Hindi kayo abot. Yung gano'n ka-confident. Yung hindi papayag ba lang sa ranking. Yung hindi bibitawan yung ranking nila. Alam mo yun, kahit anong mangyari, hahatawin ko ng sagat na hindi kayo umabot. Natuturuan ko ng leksyon, ganito mag-networking, ganito maging leader, ganito. Na kahit ayaw nyo, parang mentor na rin ako kasi ako binagayan nyo. Leader, hindi na pinag-uusapan yung emosyon. Ang leader talaga, ang dibdib ng bato, Great Wall of China, hindi na titibang kahit may bagyo. Di ba? Pasabing bagyo ng buhay, problema, di ba? Kahit may problema, wala yan. Correct. Di ba? Pasabugin ko yung cheque ko, para mag-solusyon ng problema ko, wala yan. Pag bumili ako ng bagong bahay, sobrang problema. Tama? Sana po may natutunan kayo.
Grabe nun, Apps. Sana, sana po yung mga bago po natin, kahit bago tumayong leader. Tandaan niyo po kaya mo yan. Magtiwala ka sa sarili mo. Walang taong pwedeng maniwala sa iyo kundi ikaw. Meron bang taong pwedeng maniwala para sa iyo? Pwede ba ako maniwala para sa iyo, para yumaman ka? Walang ganun. Ano yung pagkatao yan? Walang iba. Pagkatao mo yan. Correct. Okay? Maaring nagsimula ka, medyo gapang, okay lang yan. O, tandaan mo, ang nakikita ng tao, hindi yung pas mo ang nakikita. Ano pinroduce mo ngayon? Ano ang result mo ngayon? Hindi na importante. O sige, Mark Dapiton. O sige, ako yung drop out, okay. Sige, 10 taon ako sa college, okay. Di ba mag-increase, okay, sige. Mag-usap tayo sa ranking na maalaman mo. Ganun po ang mentalidad ko. And I believe kaya niyong gawin. Wala kung hindi kaya, magtitiwala ka sa sarili mo. Magtitiwala ka, maniniwala ka. Gagawin mo lang consistent. Consistent ka dapat. Maging consistent, hindi na dapat nag-uusapan pagka-leader ka yung kaya mo yan. Talagang kaya ko. Pinanganak ako para maging winner eh. Alam mo yun, hindi na kaya mo yan, tuloy-tuloy lang. Alam mo yun, dapat matik, alam mo dapat yun. Matik dapat yun. Wala na mga, alam mo yun na, apply, low moral ako eh. Ano low moral? Hindi ka leader. Ang leader, dapat bato, Great Wall of China, ang dibdib adobe, walang daga. Okay? Practicing nyo maging matapang. Practicing nyo maging walang pakailam. Walang pakailam saan? Sa mga negative. Sa mga nangyayari hindi maganda, ano pakailam natin dyan? May magagawa ba tayo dyan? Hindi mo kami magagawa ka, huwag ka mag-emote. Tama? Kaya mo yan. Hindi ka man marunong ulit-ulitin ko. Pwede ka magpaturo. Pwede ka magtanong. Si William Chavez, pwede nyo po yan i-PM at magpaturo po kayo. Napakabuting tao po dyan. Handa pong tumulong yan. Always! Ready. Sana po marami kayo natutunan. Sana po na-inspire kayo. Uulitin ko yayaman ka sa maximum 88. Pag-ulitin lang. Okay, lalo kayo, mas pinapaganda, mas pinapadali. Drapi. Yung gumawa ng drapi na yan, napakagaling po yan. Yung utak po ng drapi, grabe po yan. Kung alam nyo lang. First po yan sa industriya. Correct. No? So, kung bakit first, malalaman niyo po yan kay Willis Chavez. Yes. Willis. Pakita mo kasi bakit tayo strong side. Ayos. Tuturo niya sa inyo yung system. So, makinig at mabuti. Okay, focus po tayo. Ito na po yung sistema. Tuturo po sa inyo, Italiano. Maraming salamat po. Thank you, Vice President Mr. Mark Anthony Dapiton. Siguradong maraming words of wisdom, mga nuggets of wisdom ngayong gabi na siguro yung tipong hindi lang siya pang-inspirasyon eh. Yung tipong ano siya pangpalawak ng isipan, which is very needed para sa ating lahat, no? Whether bago ka o luma ka, dito mo maintindihan as you mature sa negosyo, kailangan lumawak talaga yung pag-iisip eh. Tama yung sinabi lahat ni Mark kanina. And ito patunay po to sa lahat ng sinabi niya na hindi yung theories, hindi lang siya yung mga libro-libro na babasahin mo lang, makaalaman doon. Hindi, these are real life experiences. He knows what he's saying. Kumbaga, kaya nga naging ang term nga ay isang living legend nga eh, no? And ito yung maganda sa Maximum 88 guys because every trainings natin, yung kultura natin. That's why we encourage everybody na pag may training, drop everything kayo kasi ito yung needed na vitamins. Ito yung needed na nourishment natin para mag-mature yung mindset natin, right? And I'm sure tonight maraming na-excite, maraming na-challenge. Bago lahat, no? Okay lang ba makita lahat ng mga na-challenge ngayong gabi? Pwede nyo ba pusuan or i-like bago tayo magsimula sa sistema na ituturo ko sa inyong gabi? Gusto ko lang makita sino po ba nandyan.